Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ang mga posibleng senaryo na mangyayari sa Senate hearing May 7. Okay. So, ang mga key players, mga resource persons na pinatawag ng Senado na aabangan natin, may pasabog ba o wala, may makukuhang katotohanan na wala. Una si Maricel Soriano, kasi napaka-importante ang pahayag ni Maricel Soriano. Pangalawa, of course, mga dagdag pasabog ni PDEA agent Jonathan Morales. Then, kung mag-attend si dating Executive Secretary Paquito Chua. Then pangapat yung PDEA. So unahin natin yung lesser importance, yung PDEA, kasi plano nila na i-boycott. So, scenario number 1 yun. Walang mag-attend nga taga PDEA. Pat kung ganyan ang ginawa nila, nako, lalong mapapasama ang ahensyang ito pag ginawa nila yun. Pag hindi sila mag-attend, boycott, ang taong bayan lalong maniwala sa sinasabi ni Morales. So that's scenario number 1, total boycott. O, pwede rin si Director General Lasso hindi mag-attend, kailang magpadala siya ng kanyang representative. Para hindi naman sobrang halatado na umiiwas sila na lalong mabulgar yung pinagtatakpan. Yun sa PDEA. Kay dating Executive Secretary Paquito Chua, ako, kung mag-attend man siya, no, wala tayong maasahan diyan dahil 100% magdi-deny yan. Wala akong kasi ang kinalaman ni dating AS Ochoa is yung tinatigil niya yung operasyon. So, deny niya. I don't know kung pinatawag yung Deputy Director General for Operations, yung mismong nagsabi kay Jonathan Morales na huwag ituloy. Kalimutan ko yung pangalan. But lahat yun magdi-deny. Okay, so ang laro sa May 7 na Senate hearing mag-focus kay Maricel Soriano at kay Agent Morales pa rin. So, dalawang senaryo din, dalawang posibleng mangyari kay Miss Maricel Soriano. Either i-deny niya lahat or yung vlog ni Maharlika the other day, sabi niya, pagdasal natin si Super Inday. Baka dahil sa dasal, she will take this opportunity to redeem herself. Kasi nga, nalugmok siya dahil dyan, gusto niyang bumangon. Magiging superhero siya. Kung magsabi siya ng katotohanan, talagang tatangkilikin siya, mamahalin siya ng mga netizen, taong bayan. So, yun pang mangyari kay Miss Maricel Soriano. So, pagdasal natin, ang katotohanan manaig. Okay? So, dito tayo kay Agent Morales. Maraming pasabog. Marami pang hawak na alas o bala si Agent Morales. Although ito, hindi niya ito plinano. Nananahimik na siya. Although maganda, after pag-alis niya sa PDEA, tinuloy niya ang laban niya sa droga in his own capacity. May grupo siya, anti-drug advocate. Kaya lang ito, hindi niya inaasahan na mangyari sa buhay niya. Ngayon, at nandyan na siya, ito,
marami siyang alam na hindi pa niya sinasabi. Okay, yung sabi ni Maharlika, may pasabog daw sa Senado. Kasi yung latest vlog niya, sinabi niya na yung confidential informant, buhay pa, kilala na. Nagbigay na siya nga ng mga hint. Anak-anakan daw siya ni Maricel Soriano, tapos dating nagtatrabaho sa gun store sa Quezon City, asset siya ni dating PDEA agent Jojo Paner. Ito, magandang development na naman ito dahil sigurado ipapatawag ito ni Senator Bato, itong PDEA. I don't know kung active pa ba siya o wala na sa PDEA, yung Jojo Paner na yan. Patatawag sigurado yan. Binanggit yan ni Marika. So, yun ang unang pasawag ni Marika. Pangalawa, sabi niya, baka sa May 7 Senate hearing na lang ilabas yung pangalawang pasabog. So ito yung analysis ko. Ano yung pasabog na ilalabas ni Agent Morales? Yung pictures. Sinasabi ni Agent Morales na nung na-interview niya yung confidential informant noong 2012, yung nagsumbong ba? May pinakitang 5 litrato at ina-identify. Sino ito? Maricel Soriano yan. Sino ito? Bongbong Marcos Jr. yan. Tapos, klarong-klaro, sumisinghot ng pinagbabawal na substance. So, 5 picture daw yan. Yan ang yan ang alam ko na pasabog. Sinasabi ko na mayroong isang tao, isang grupo na may hawak lahat ng dokumento tungkol sa issue na ito. So yung tao na yan, o yung grupo ng mga tao, sila yung nagbigay kay Maharlika yung PDEA leaks, yung 2 dokumento. So, sila rin ang magbibigay kay Agent Morales. So ito yung litrato. Okay, obserbahan. Ganito yung nakikita kong senaryo. Obserbahan si Maricel Soriano. Senaryo number 1. Kung magsabi ng totoo si Maricel Soriano, nako, pabor na sa taong bayan sa katotohanan. So kung magsabi ng totoo si Maricel Soriano, hindi niya i-deny, I believe yung picture na yan, huwag mo nang ilalabas. Kasi tingin ko, tatagal itong tatagal itong hearing na ito. Parang hearing ba ni Senator Hontiveros kay Pastor Apollo Kibuloy, naka-5 hearing na ata. Hindi pa rin natatapos. Ganito rin yun, patatagalin. Kasi kita ko may director dito . Yung tao, o grupo ng mga tao na may hawak sa lahat ng dokumento, unti-unti nilang ilalabas yun. At saka si Senator Bato naman, kung ako si Senator Bato, patatagalin ko ang hearing nito. Hindi ko tapusin kaagad. Kasi, yung unang hearing, medyo medyo pumalpak ng kaunti si Senator Bato. Kaya later on, nakabawi. Kasi nung nagpa-interview na siya sa SMNI, sinabi niya, authentic yung papeles. Magaganda na yung sinasabi niya. Ngayon, bumabango na sa taong bayan si Senator Bato. So, pag itong May 7 hearing, magagandang mga resulta na lalong magiging darling of the crowd si Senator Bato, patatagalin niya yan. So, magpapatawag pa ng mga susunod na hearing hanggang lalabas ang katotohanan. So, abangan natin. Kasi kahit i-deny ni Maricel Soriano yung mga pangyayari. Example scenario number 2, i-deny niya. Yan si Agent Morales, yung bigay na yung ito, ipakita mo. Walang ganyan, wala. Maricel. Your Honor, may picture ako dito. Ito si Maricel. Ito si Bonge.
Ano ko ipapakita ngayon? O, ano ngayon? Supalpal si Maricel. Pag nandyan yung picture na yan. So, PIDEA, lahat, wala na. Once na naipakita yung picture na yon, ano pa? Tapos na ang boxing. Anong tawag doon? Technical na, knockout na yun. Bas, pag naipakita yung picture na yun. So, again, kaabang-abang, May 7, hindi na tayo kukurap pa at panonoorin natin ang mga kaganapan sa May 7 hearing na yan.